yung citizen science, um, napaka sa akin, it's almost a sacred word eh. Kasi ang ibig sabihin po ng scientist ay seeker of truth. So lahat tayo ay tinatawag na kung ano lang yung katotohanan. We are all called to be citizen scientists. Kung ano sa tingin natin ng katotohanan, minsan ay masakit na matanggap na yung palang tinuro sa atin nung tayo ay nag-aaral ay obsolete na. Hello, low carbers. I am Dr. Don Agcopra. Ako po ay isang consultant neurologist at ito po ang podcast natin na sinasagawa ko for the Low Carb Health Doctor Philippines platform. So sa episode na ito, isang malaking karangalan na makakapanayam natin sa podcast nito. Ang isang maituturing nating ilaw sa larangan ng aghamos, siyensya, panitikan at advokasya by profession. Siya po ay isang registered chemical engineer at siya rin ay nagsusulat ng mga textbook sa larangan ng siyensya na kasalukuyang ginagamit ng mga estudyante natin sa high school. Kabilang na dito ay mga librong Physical Science, Earth and Life Science, General Biology 1 at saka yung libro niyang Earth Science. At maliban dito, siya rin ang pinuno ng Virgin Coconut Oil Producers and Traders Association of the Philippines or yung VCOP. At siya rin po ang Vice Chairman ng United Coconut Associations of the Philippines, yung UCAP. So he also runs a non-profit NGO for the upliftment of the disadvantaged sectors of our society. At ito po ang tinatawag na The Little Swallow Incorporated. He finished BS Chemical Engineering at saka yung Masters in Business Administration at De La Salle University. And currently, siya po ay isang active advocate for the past recent years of the low carbohydrate, healthy fats diet. So without further ado, welcome po to the Low Carb Health Doctor Philippines podcast, Engineer Marco Reyes. A very great day to you po, Marco. Salamat Doc Don sa yung introduction at masaya ako at naimbitahan mo ako sa podcast mo na ito at yeah, anything that I can do to help you, sabihin mo lang para sa ating parehong advocacy sa metabolic health. Okay, Marco. Siguro it would be good if you introduce yourself to us all dito sa Low Carb Health Doctor Philippines at sa lahat ng mga tagapakinig natin. From your own words, sino po ba si Marco Reyes, sir? Yan, nasabi ni Dr. ako po ay isang chemical engineer. Mag-30 years na ako sa coconut industry. So, halos lahat or I'm trying na halos lahat ng aspeto ng industriya ng coconut sa Pilipinas kasi ang coconut po tayo ang number 1 na exporter sa buong mundo. Number 1 ang Pilipinas. At nagtayo nga po tayo ng mga asosasyon para maging malakas ang ating coconut industry. At yung since ako po yung isa sa mga talaga nagmamanage ng ating industriya ng nyog ay nitong mga nakaraang, in fact, since 1980s, ay may nagsasabi na sa American Heart Association na masama raw ang coconut. Kasi raw ang coconut ay isang, sabi ng American Heart Association, ang saturated fat at cholesterol ang sanhi ng sakit sa puso. Sino pa ba naman ang pinaka-saturated fat? Akala nila ang taba ng hayop ay fully saturated fat. Hindi po. Ang taba ng baka ay mga 45% lang saturated. About 50% monounsaturated. Pag talaga sinasabi mong saturated fat na naturally occurring sa environment,
yan ay ang coconut kasi 95-97% ng coconut ay yung tinatawag na saturated. Kaya naturally, ako ay nahila kami at ang buong Pilipinas kasi yan ang ating unang agricultural crop sa Pilipinas. Nahila po ako para talagang pag-aralan na una, yung katotohanan, 'di ba? Hindi po tayo pa isang citizen scientist, ibig sabihin we are seekers of truth. So, tingnan po natin yung pahayag ng American Heart Association na ang saturated fat daw ay sanhi ng sakit sa puso at ang coconut oil ay fully saturated fat kaya iwasan ang coconut oil. So kaya dyan po tayo nagsagawa ng mga pag-aaral, nag-imbita tayo ng mga scientifico mula sa Amerika, nagtatag tayo ng mga World Coconut Conference para mag-lecture sila. At napag-aralan ko na rin ito talagang mula sa mga basic, foundation, nahila na ako sa larangan ng metabolism, digestion, absorption of lipids, at ano ba yung mga saturated, monounsaturated, polyunsaturated. At doon po ako namangha. So it opened up a new avenue for me, which is, I think, a disruption of the system na ang sistema po ay meron silang mga sinasabi na masama daw ang cholesterol, masama ang saturated fat. Noong 1980s, sinabi nila yan sa dietary guidelines sa Amerika. Pero ngayon ay 2024 na, namamatay ay mga more than 20 million na tao ang namamatay sa sakit sa puso. So kung totoo na ang cholesterol, meron naman tayong gamot para pababain ng cholesterol. Ang mundo since 1980s ay nag-low fat diet, low fat talaga ang buong mundo. Pati sa ating dietary guidelines, nutrition facts, kailangan baba ang taba, lalo na ang saturated fat. Bakit exponential ang pagtaas po ng mga may sakit sa puso? So, yung pong tinatawag na diet heart hypothesis na ang saturated fat daw at cholesterol ay hindi ang sakit ng puso, ay yan po yung sinatawag ni Dr. George Mann, isa sa mga author ng Framingham Study, is one of the biggest scientific frauds of our generation, na ang namatay dahil sa maling theory na yan, hanggang ngayon hindi pa napapatunayan, theory pa din, ang namatay ay worse than the combined deaths of World War I and World War II. And even now, more than 20 million people ay namamatay taon-taon sa sakit sa puso. So, ganoon po, nag-open siya sa akin ng isang namulat ang aking mata dahil dyan. At 6 years ago ay binago ko ang aking diet at lifestyle. Talagang tinanggal ko yung mga bagay na nagtataas ng, kasi po no 6 years ago, 7 years ago ako ay may fatty liver, pre-diabetic, hypertensive, yung may gallstone ako na sinabihan na ako, yung nag-drawing na sa tiyan ko na doon daw operahan, tatanggalin yung gallbladder. At So, ibig sabihin, Sir Marco, yeah, yung may personal na saysay pala talaga yung advocacy nyo rin. Hindi lang yung science, at kayo mismo may experience tungkol dyan oh, sa kalusugan nyo, paano na tama. bago. Okay, pag-usapan natin yan. Tama, Doc Don. Kaya tingin ko nga ito ay isang blessing na napadpat ako dito. Hindi siya by coincidence, kundi ay iniimbita tayo para mamulat yung mga tao. So mula po noon ay
ako rin ay obese, 220 pounds. So, tinry ko ang, yan, yung low carbohydrate diet natin, yung ketogenic diet. So, una, ang gallstone ko, nawalang parang bula sa ultrasound. Nawala na lang yung mga gallstone. Ang blood pressure ko ngayon ay palaging normal, 120/80. At ang blood sugar ko 24/7 ay normal. So, at bumaba ang aking timbang sa mula pa nung ideal ko na body mass index nung ako ay nasa kolehiyo. So, Huh? bumaba ang timbang ko ng 60 pounds. At ang aking yung measure na pamamaga, yung tinatawag na HSCRP o C-reactive protein, ay napakababa, halos zero na. So, kaya for the As, past, pati yes. mataas So, yun. for the past 6 years, yes, for the past 6 years, ito po na yung aking naging diet at lifestyle. At ito na yung I am very passionate kasi kung lahat ng tao ay mangyari yung ginagawa natin na diet lifestyle, ay mawawala lahat. Yung mga chronic diseases, can you imagine ang magiging health benefits sa ating bansa, sa ating society? Ang ganda naman pala talaga ng personal na saysay ng buhay niyo tungkol dun sa advocacy niyo sa low carb, Sir Marco. So, ah sa makatuwid, parang yung naririnig ko na nababanggit mo kanina, may fatty liver kayo, nakapagbawas kayo ng, ano yan, more than 60 pounds. Yes. Tsaka, hindi rin siguro, I wouldn't be surprised kung yung ibang mga pamamaraan na mini-measure natin yung criteria ng tinatawag natin na metabolic syndrome. Siguro sa inyo po noon, sa nakaraan, positibo po kayo doon. So I think, doon sa description nyo, may metabolic syndrome rin kayo. Tsaka, Tama. tsaka hindi siguro, hindi natin, we wouldn't be surprised, kaya sinabi nyo kanina, bakit sa ngayon, sa mundong ito, ang dami nang namamatay ng maaga sa heart stroke na tila ba dati iniisip nila yung dahilan nun, yung kumakain tayo ng palaging ng mataas na taba, kunwari high fat diet. Pero yun pala, pag, pagbabasahin natin yung mga research, parang iba naman pala yata yung dahilan. Parang yung maraming yung laganap na highly refined carbohydrates na yata pinaka-totoong dahilan ng laganap na metabolic syndrome sa buong mundo. Saka dito rin sa Pilipinas. Kasi sinishare ko yan palagi doon sa platform ko. Top 1 at saka top 2 cause ng early death, yung heart attack at saka stroke, related yun sa metabolic syndrome. Nandun yun sa World Health Organization. Saka dito sa Pilipinas, yung statistics dito, ganun pa rin. Pati yung yung cancer. Kasi yung cancer to a great extent, may connection rin dun sa metabolic syndrome, lalo na pag insulin resistant pag-uusapan. So, as of late, na, na, na nakita ko yung Facebook page nyo earlier today. Naganap na pala yung mukha nyo sa Facebook, sir. May lagpas 6,000 followers na rin po kayo. At paano po ba kayo napunta sa low carb advocacy nyo dito sa social media? Saka ano yung nagiging talagang motivation nyo na mag-share ng maraming impormasyon doon na parang talagang dalubhasa na kayo sa metabolic health. Kumbaga, at saka maraming ang nagtatawag sa inyo. Dr. Marco Reyes na daw po kayo. Opo, kaya yung aking Facebook page ay doon ko po nilalagay yung RCHE para hindi po tayo mademanda. Kasi hindi po tayo nag-usurp ng authority ng isang medical doctor. Kaya palagi pong sinasabi natin, tsaka lahat pag may nag-message sa akin, na hindi po ako nagbibigay ng medical advice, hindi po ako nagbibigay ng diagnosis,
Hindi po ako nagbibigay ng prescriptive medications. Ang binibigay ko po ay isang informed opinion. Sa panahon na ngayon ay tingin ko ang opinion, kahit na pasyente, yung patient-doctor relationship, wag po kayong, ang best practice ay kahit may doktor kayo nagsabi, ito yung sakit nyo, ito yung gamot nyo kailangang inumin, ay magandang practice po yung kumukuha din rin ng ibang opinion. At yung marami po na mga magaling na doktor ay ina-appreciate din nila yung mga pagkuha ng mga second opinion, third opinion, dahil wala naman pong isang tao ang may monopolya ng katotohanan. Kaya po meron tayong mga espesyalista at ang si Doktor ay isang neurologist. Ang buong tao ay maraming aspeto, kaya mas maraming advice, mas maraming opinion ay mas maganda po. Yung sa akin po, ako ay nanggagaling sa punto ng chemistry at organic chemistry, mga metabolic pathways. Ako po ay sumusulat ng mga libro sa biology. Kaya minsan po ay mahilig akong pag-usapan yung evolution ng tao, yung diet ng tao, ano ba nung for the past 2.5 million years, ano ba ang kinakain ng tao at ano ba yung naging sa agricultural age at industrial revolution. So, at sa larangan ng almost 30 years ko sa coconut, mula sa lahat ng reaction ng lipids, fats, digestion, yung metabolism, lahat ng klase ng fat. Yun po, nabibigay ko yung aking impormasyon para yung ating mga kababayan ay mas magkaroon ng mas magandang appreciation sa kanilang karamdaman, na yung kahit sa mga binibigay sa kanilang gamot, since lahat naman ng gamot ay mga chemicals, at lahat ng mga binibigay sa kanilang mga lab test results ay minsan kasi napaka-busy na nung mga doktor natin, hindi nila masyado na-explain. So yun, natutulungan ko sila. So sama-sama po tayo, yung ating mga doktor at yung pasyente, at sa panahon ngayon ng age of information ay makakakuha pa tayo ng ibang mga reliable na impormasyon para mas ma-appreciate natin yung ating health status at kung paano umukay ang ating kalusugan. Ang galing naman pala ng advokasya nyo, Sir Marco. Yung nabanggit nyo kanina, yung being a citizen scientist. Alam nyo, yung matatandaan ko talaga dyan sa salitang yan, yung citizen scientist. Iwan ko kung kilala nyo po si Dave Feldman ng US. Si Dave Feldman. Saka yung kaibigan niya na si Dr. Nick Norwich, na sa kasalukuyan ay medical student sa Harvard, pero PhD graduate yun ng Oxford. Sumasagawa sila ng mga research studies tungkol dun sa lipids, lalo na dun sa mga kumakain ng low carb diet or yung ketogenic diet, kumbaga. Kasi may napapansin kasi sila na minsan yung mga low carb dieters, medyo tumataas yung LDL cholesterol daw. At saka yun kasi yung kinokontra nung hindi lang American Heart Association. Maraming mga organization sa buong mundo, pati dito sa Pilipinas, kinokontra talaga nila yung pagtaas ng LDL cholesterol daw. At lalo na kung ito ay tumataas sa mga taong kumakain ng low carb diet. So, ang galing. Kasi at least sa pagkakaalam ko po, kaya lang po talaga yung pinaka nagpa-public advocate na citizen scientist tungkol dun sa low carb health diet dito sa Pilipinas. Saka it's an honor to know that you are doing this. Kasi naririnig ko na rin po palagi yung pangalan niyo sa mga maraming pasyente ko na naglo-low carb. So ibig sabihin, dami-daming buhay na rin
yung, let's say, na-impluwensyahan nyo ng malaki. At saka, nakaka, yung nakakadagdag ng karunungan sa kanila na ganito pala yung tamang paraan ng nutrition para sa ikabubuti ng kalusugan nila. So it really helped a lot yung advocacy nyo as a citizen scientist tungkol dun sa metabolic health. Saka I think siguro napunta kayo dyan kasi nasa coconut oil industry po kayo, di ba? Kagaya ng sinabi niyo po kanina. Uh, Yes. Oo. atong, Yung pong yung yung citizen science, napaka sa akin it's almost a sacred word eh. Kasi ang ibig sabihin po ng scientist ay seeker of truth. Tayo ay pumupunta kung saan yung katotohanan. So, palagi nating hinahanap yung katotohanan. So, lahat tayo ay tinatawag na kung ano lang yung katotohanan. We are all called to be citizen scientists. Kung ano sa tingin natin ng katotohanan, minsan ay masakit na matanggap na yung palang tinuro sa atin nung tayo ay nag-aaral ay obsolete na. So yun po. So lahat tayo, we are all seekers of truth. Tama kayo dyan. Agree po ako dyan, Sir Marco. Kasi pag siyensya yung pag-uusapan, talagang pabago-bago yung talaga yung truth. Kasi minsan, parang dati, di ba, akala ng mga scientists na yung yung planet Earth, yung mundo natin, siya yung nasa gitna ng universe at saka yung araw, yung sun, umiikot. Parang bago nung panahon ni Copernicus. Parang ang layo na ng nadatna natin ngayon. Saka siguro tungkol dyan sa nutrition na yan, for whatever reason, napunta tayo dun sa maling katotohanan dati, pakonti-konti, namumulat na rin tayo. Saka marami na ring ebidensya, hindi lang ebidensya, mga experiences natin. Ako mismo, kasi kahit doktor ako, iba yung naituro sa akin. Pag hindi ako mismo namulat dun sa metabolic syndrome, kasi ako tinamaan nun, tsaka natuwid ko yung metabolic syndrome. Siguro, mahihirapan rin akong intindihin kung paano talagang low carb nutrition is the right way. Kung sa kay Dr. Ken Berry pa, it's the proper human diet. So, ano po yung mga advice po or siguro pati na rin yung mga alam niyo pong mga resources na maire-recommenda niyo po sa mga tagapakinig natin, lalo na pag yung pakay na pinag-uusapan natin ay tungkol sa metabolic health saka low carb diet po. Saan niyo po pa ano pong mga ina-advise niyo po kalimitan sa mga followers niyo po? Saka saan niyo po sila tinuturong anong mga tools or resources po? So yung una muna po ay kailangan mo natin pag-aralan bago tayo pumunta or gumamit ng isang diet na kaiba sa ating ginagawa, ay yung munang pag-aralan natin. Don't go into any diet na nabasa mo lang na pumayat sa Facebook yung isa ay gagawin mo na kaagad. Hindi. Pag-aralan muna natin kasi kahit yung mga sinasabi na sa lungat, makinig tayo sa kanila at let's go down into the basics kasi po ano ba yung talagang totoo. No, high school tayo, pinapag-aralan natin yung tungkol sa science, sa chemistry, at yung, for example, pinaka-basic na lang, ang carbohydrate ba ay kailangan kainin o hindi? O essential or non-essential? So, this is a very basic biological fact. Ang carbohydrate ay hindi essential. So, and from that fact, mamumulat po tayo na hindi pala kailangan kanin sa umaga, kanin sa tanghali, kanin sa gabi, tapos ang dami pang mga sugar, etc. And second, pag napag-aralan na po natin, para kumbaga yung iba ay tinuturuan ng paano lumangoy. Ganito, itataas mo ang iyong kamay, ang paa ipapadyak. Kung hindi ka tatalon sa dagat, sa swimming pool, matututo ka bang lumangoy?
Kakabasa mo sa YouTube, sa mga Olympic gold medalist, o paano lumangoy ng mabilis. Kung hindi ka lalangoy, ay hindi mo ka talaga So, do it. Once na pag-aralan mo na, do it. Third, trust the process. Hindi yung Monday to Friday ay hindi ka kakain ng kanin, tapos Saturday, Sunday ay kain ka ng kanin, isang kalderong kanin sa umaga. Tapos kung ano-ano pang high carb. Wag ganun, trust the process. And po yung pang-apat, once nakuha na natin yung health benefit natin, wag po nating sarilinin. Wag nating sarilinin ang ating mga mahal sa buhay, mga asawa, ang mga anak natin, tingnan natin yung mga kinakain nila. They are in a more dangerous situation. Kasi bata pa lang, pinapakain na sila ng mga instant noodles, 3-in-1 coffee, na in fact, after mag-breast milk ang baby, tingnan mo yung mga infant formula. Ang number one ingredient, maltodextrin, pinakamataas na glycemic index sa buong mundo at 110. As soon as hindi sila breast milk, ganun na, toxin na. So, wag po nating sarilinin ang health benefit po ng low carbohydrate diet o ketogenic diet. At pong din sa ating example ay hikayatin natin without forcing our loved ones na maging baguhin din nila ang kanilang diet na bawas-bawasan yung mga carbohydrates, bawas yung mga processed foods. So, yung apat po na yon ang aking masasabi sa lahat sa ating mga tagapakinig. Sa makatuwid, parang yung shortcut ng sinabi niyo po, Sir Marco, ay lead by example. Yes. Pakita mo at saka share mo kung anong kagandahan na natamo natin dun sa proper human diet na yan. Okay, so ano po yung parting message niyo po siguro dun na maibibigay niyo sa mga tagapakinig natin ngayon? So, yung hinihikayat po natin yung ating mga kababayan na tulungan niyo po kami ni Doc Don at kami at ating mga marami pang mga other low carb doctors and advocates. Tulungan po niyo kami na mas marami pa yung mag-follow sa atin at yung makinig. At isa pong pinakamadaling magagawa natin ay bukod nga sa ating sariling example, ay ito po mga ginagawa natin sa social media, ginagawa nito ni Doc Don. Kung mahikayat po nyo, ma-share, ma-forward, matag nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Ito po ay soft, hindi to hard selling na, wag kang bawal na kumain ng kanin. Hindi, i-couple lang yung link ng usapan namin ni Doc Don at i-forward nyo dun sa mahal nyo sa buhay. So, yan, tulungan po nyo kami na para ang lahat ng mga Pilipino ay mamulat na hindi tayo imprisoned na mamatay sa sakit sa puso, mamatay sa stroke, o pumila sa dialysis center na napakahaba ng pila. Hindi po tayo sentensyado dyan. All these chronic diseases are preventable. So, yun po yung aking message sa mga tagapakinig po natin, Doc Don. Salamat po dyan sa mensaheng yun, Sir Marco. Sa lahat ng gustong magpa-follow po sa inyo, saan po nila kayo makikita? Sa Facebook at saka anong ibang platform meron po kayo? Yan. So, ang aking pong Facebook page ay Marco Reyes, RCHE. So, mag-follow lang kayo doon. At kung may mga tanong kayo, at gusto makita yung mga testimonials, ang napakalaming mga testimonials doon, lahat na lang cancer, mga chronic kidney disease, fatty liver, PCOS, at mag-back search lang kayo, magbasa-basa kayo doon na ito po ay hindi binayaran yung mga testimonial na yan. Pwede nyo sila i-contact. Totoo ba na na-reverse mo yung CKD mo? Totoo ba na yung depression mo ay nung nabago ang diet mo ay umayos din? So, yun. So, follow lang po kayo doon. Maraming salamat, Sir Marco. Talagang ang dami nating natututunan ngayon sa lahat ng tagapakinig. Maraming
maraming salamat sa mga na-share mo sa atin sa episode na ito sa Low Carb Health Doctor Philippines podcast, Sir Marco. Siguro tama yung sinabi ni Sir Marco. Unti-unti matuto tayo. Tsaka dapat open-minded rin tayo. Hindi lang general public, pati yung mga fellow doctors ko po, open-minded tayo sa mga karunungan na hindi na ituturo sa atin dati. Gaya lang sinabi ng isang kakilala kong nutritionist sa US, let's unlearn and let's rethink. So, maraming salamat, Sir Marco. Saludo Doc po. Don, maraming salamat. Okay. Salute!